Hello mga Spart, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon mga Spart, pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit lumalayo ang lalaki sa isang relasyon. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang dahilan kung bakit lumalayo ang lalaki sa isang relasyon is dahil masyado kang needy. O pamakas pa din ang unang talaga namang dahilan kung bakit ang isang lalaki ay lumalayo sa isang relasyon or nakikipaghiwalay or biglang nang-ghost o sabihin nating bigla na lang umaayaw sapagkat ka-inspired, masyado kang needy. Alam nyo, sa isang relasyon, ang pagiging needy ng isang tao ay masyadong nakakasakal. At para bang walang kalayaan ang partner mo sa'yo sapagkat needy ka. Sana hindi ka ganyang ka-inspired sapagkat sigurado kung lalaking mahal mo ay talaga namang pagsasawaan ka. So yun sa mga talaga namang naidudulot kapag ang babae napaka-needy. Kasi kapag needy ka, lahat ng oras mo o lahat ng pag-update mo, sinasabi mo sa kanya. At gusto mo, lagi siya magpaparamdam sa'yo. At gusto mo, madalas talaga namang lagi kayo nagkakausap at nagkakasama, huwag kang ganyan. Sapagkat ka-inspired lalaking mahal mo, sigurado ako, ay bababa ang tingin sa'yo. Dahil masyado mong ibinibigay lahat at masyado mong pinapatunayan sa kanya na sobrang baliw ka sa kanya. Sa mga dahilan ka-inspired na dapat mong iwasan. At ngayong nalaman mo na dapat mong tandaan at dapat ka-inspired mag-boss-boss ka ng pagiging needy mo. Dahil sigurado naman ako na mahal ka ng partner mo, ng mister mo, ng boyfriend mo. Huwag kang masyadong needy sapagkat ang lalaki ay mas lalo kang mamahalin kapag mahal mo lang siya ng sapat o sakto lang ang pagmamahal mo sa kanya. At ang pangalawang dahilan mga Spart kung bakit lumalayo na lalaki sa isang relasyon is dahil hindi ka mapagkakatiwalaan niya ng pangalawa kay Spart. Alam nyo, isa to sa pinakamasakit kung bakit ang isang lalaki nilalayuan ka o ang isang babae sapagkat yung babae ay hindi pa pagkakatiwalaan na talaga namang ka-inspired. Walang sabihin nating walang uwang talaga naman sa isang relasyon ng isang tulad niya. Dahil mga taong hindi mapagkakatiwalaan para sa akin dapat hindi makipagrelasyon. Dahil makakasakit lang sila. At isa yun sa mga sigurado akong naiisip lang sa lalaki kapag yung babae lagi nagsisinungaling. Kapag yung babae talaga namang lagi nagtataksil, naglilihi mo, nagsisikreto. Mga babaeng hindi mapagkakatiwalaan lalo na kapag kamalayo ang partner nila. Mga babaeng hindi mapagkakatiwalaan lalo na kapag nakatalikod ang isang lalaki sa kanya. At mga babaeng hindi makontento sa isa. At mga babaeng punong-puno ng lihim sa buhay niya. At hindi kayang magpatotoo at maging tapat sa sarili niya at sa partner niya. Ka-inspired. Kapag nakita ng partner mo na ganyan ka at napatunayan ng hindi ka mapagkakatiwalaan, sigurado kung malaki ang posibilidad o tsansa na iwanan ka niya o ipagpalit ka niya sa iba o bigla ka na lang niyang i-ghost o bigla na lang makipaghiwalay sa'yo sapagkat ang isang mga pinaka talaga namang gusto natin at hinahanap-hanap at inaasam natin sa isang relasyon na yung taong mapagkakatiwalaan kung hindi ka ganyan ay siguradong walang tatagal sa'yo ka-inspired. At ang pangatlong dahilan mga Spart kung bakit lumalayo ang lalaki sa isang relasyon is dahil palagi kang negative. Bilang pangatlo ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, kung isa kang babaeng ganyan ay tigilan mo na. Ihinto mo na at palagi ka na maging positibo sapagkat kung hindi mo gagawin niya ng isang lalaki, sigurado kung mataturn off sa'yo. Alam nyo mga ka-inspired, ang pagiging negatibo ng isang babae na pumihil sa lalaki pababa. At talaga namang ka-inspired, ayaw ng mga lalaki ang ganyan sapagkat karamihan ng mga kalalakihan ay gusto namin yung mga laging positibong bagay sapagkat karamihan sa amin ay positibo kong mag-isip. Ngayon, kung kabaliktaran ang pinapakita mo, pinaparanas at pinaparamdam mo sa partner mo, palagi kang negatibo magsalita, negatibo kung mag-isip, pati kilos at mga galaw mo ay talaga namang hindi na tama sapagkat sobrang negatibo mo. Ka-inspired ang isang lalaki, sa katagalan ay lalayuan ka dahil nature ng mga kalalakihan na layuan ang mga tao o bagay na humihilas sa amin pababa. Talaga naman ka-inspired, maging positibo ka sa buhay nito. Huwag kang laging takot at huwag laging nahihiya. At abutin mo rin ang iyong mga pangarap at ang isang lalaki mas lalong hahanga sa iyo sa isang mga dahilan. Dahil masyado kang negatibo sa buhay mo.
sa sarili mo at sa inyong relasyon. Kaya lumalayo ang lalaking mahal mo sa iyo, nilalayuan ka niya, ka-inspired. At ang pang-apat na dahilan mga ka-inspired kung bakit lumalayo ang isang lalaki sa isang relasyon is dahil masyado kang nakakasakal. Yan ang pang-apat ka-inspired. Sa mga pinakatotoo, alam nyo mga ka-inspired, kahit kayo naman kapag ang lalaki sobrang nakakasakal na, di ba't para bang napapaisip ka din? Di lalo na mga kalakihan sapagkat lalaki yan. Alam nyo, huwag kang masyadong mahigpit sa partner mo. Tulad ng huwag kang masyadong needy rin kasi. At matuto kang magtiwala at huwag kang puro selo sa mga bagay-bagay. At bigyan mo siya ng sapat na kalayaan. Pero huwag ka rin masyadong maluwag, dapat sakto lang. Alam nyo, sa isang relasyon kapag sobrang nakakasakal ka, ay siguradong matatapos ang iniingatan mong pag-ibig. Kapag sobrang nakakasakal ka sa partner mo, ay siguradong ang pagmamahal niya sa iyo ay maglalaho na parang bula at hindi mo na makikita na parang hangin. Alam nyo, ganyan yan. Isa yun sa pinakadahilan kung bakit nawawala ang damdamin sa iyo ng isang lalaki. Dahil nakakasakal ka. Hindi dapat ganyan. Hindi masaya yan. Hindi liligaya sa iyo ang lalaki kapag nakakasakal ka. Kaya matuto kang magtiwala at matuto kang magbigay ng tamang kalayaan sa lalaking mahal mo upang siya ay hindi ka kailanman lalayuan, ka-inspired. At ang panglimang dahilan mga ka-inspired kung bakit lumalayo ang isang lalaki sa isang relasyon is dahil hindi ka na nag-aayos at nagpapaganda. Ng panlima ka-inspired o mga ka-inspired, pasok yan sa listahan sapagkat totoo yan at napaka-legit yan. At sa maraming pagkakataon at dahilan ng isang lalaki kung bakit siya ay humahanap ng iba, nakikipaghiwalay sa partner niya, pinapalitan niya yung partner niya, nilalayuan niya ito sapagkat yung babaeng yun na dati niyang minahal at nagustuhan ay hindi na nag-aayos ng kanyang sarili at nagpapabaya na sa kanyang itsura at kalusugan. Sino bang tao ang gusto ng ganyan? Kahit ako, yoko ng ganyan. Sapagkat hindi ka naman baldado, hindi ka naman sabihin natin may diferensya, wala ka naman sigurong diferensya. Kung may diferensya ka, putulang kamay mo o sabihin natin hindi ka makakilos ng maayos, matatanggap namin yan, maunawaan namin. Pero kung okay naman ang katawan mo, katamaran mo lang, batugan ka lang, tamad ka lang mag-ayos, at puro ka lang dahilan sapagkat wala kang ganang mag-alaga ng sarili mo kahit na sabihin natin bumibigat ka na. Nagbabago na ang itsura mo, pumapangit na ang katawan mo. Sabihin ng iba kay inspired, ganyan naman talaga kapag nagkakaedad, di ba? Oo nga, ganyan naman lahat tayo, pupunta tayo sa pagtanda. Pero kahit na, dapat nakikitaan ka pa rin ng isang lalaki na ikaw ay laging nag-e-effort araw-araw para self-improvement mo. Dapat nakikita niya na hindi ka nagpapabaya at hindi ka masyadong kampante sa sarili mo. Laging tatandaan sa isang relasyon, sa isang relasyon, hindi sapat ang pag-ibig lang. Ano yun kay inspired? Hindi sapat ang pag-ibig lang? Oo. Tulad ng kailangan natin ng pera. May pag-ibig nga kayo, mahal niyong isa't isa. Kung kumukulo naman ang tiyan mo, kung kumukulo naman ang tiyan niya, dililipad din sa bintana o sa pintuan ng pag-ibig niyo at mawawala. Ganon din kapag hindi kayo nag-i-improve sa sarili niyo. Kapag ikaw nagpapabaya ka sa sarili mo at siya kapag tatamad-tamad siya. Ka-inspired, ganyan yan. Sapagkat sa isang relasyon, hindi talaga sapat ang pagmamahal lang. Tulad sa lalaki, dapat siyang magsumikat at magtagumpay, mag-provide. At bilang babae, responsibilidad mo na alagaan din ang sarili mo. Hindi lang siya at hindi lang ang mga anak nyo. Dapat lagi ka pa rin nakapokus sa sarili mo at lagi mong pinapakita sa mundo na mahal mo ang sarili mo, ka-inspired. At ang pang-dahilan mga ka-inspired kung bakit lumalayo ang isang lalaki sa isang relasyon is dahil masyadong matigas ang ulo mo. Yan ang pang-anim at pinakahuli, ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, sa isang relasyon kapag ang partner mo ay matigas ang ulo, ay sigurado ka-inspired ang pag-ibig mo sa kanya ay unti-unting mawawala. Napapansin mo man o hindi. Ganyan yan kapag ang lalaki napapansin na matigas ang ulo mo. Unti-unti mawawala ang amor niya sa'yo. Ang damdamin niya sa'yo ay maglalaho. Gusto mo bang mangyari yon? At kung ayaw mong mangyari yon, matuto kang makinig at sumunod sa lalaking mahal mo. Lalo na kapag kakasal na kayo. Kapag ka mister mo na siya,
ka-inspired, matuto kang magpasakop sa asawa mo. Tulad ng nasusulat sa Biblia at utos ng Diyos, na ang babae o misis o mga asawang babae dapat magpasakop sa mister nila. Ka-inspired, paano yan? Ligtas ako dyan. Bakit? Hindi pa naman kami kasal ng boyfriend ko. Mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Nobyo ko pa lang naman siya, hindi ko pa naman siya mister. O gagawin mong dahilan yan para magmatigas ang ulo mo. Paano pag nag-away kayo? Iiyak-iyak ka pagka naghiwalay kayo. Sabi ng iba, ka-inspired, hindi, lalaki lang yan eh. Tsaka ang ganda-ganda ko, ganyan-ganyan. Kahit na, sigurado ko malulungkot ka pa rin kahit pa paano. Gusto mo ba yun makaramdam ka ng sakit ng damdamin? Gusto mo ba yun masayang ang panahon na ginugol mo sa kanya? Sana natulog ka na lang, diba? Mamaya napagsawaan ka pa niyan, tapos nawala lang sa'yo, diba? Real talk lang. O, ano sinong nawala? Hindi ikaw. Dahil din sa katigasan ng ulo mo, iniwang ka tuloy. Kaya ka-inspired, huwag matigas ang ulo nyo sa isang relasyon. Para nagkakaintindihan kayo. Para nagkakaunawaan kayo at higit sa lahat, laging maayos ang pag-uusap nyo. Diba? Ka-inspired. Bakit? Yung boyfriend ko, yung mister ko, siya ang mahirap kausap, siya ang matigas ang ulo. Pagka ganyan ba, kailangan gayahin mo na? Paano po ba gagawin ka-inspired kapag matigas ang ulo ng partner ko lalaki? Siyempre, kailangan usap pa rin. Maging open ka sa kanya. Maging expressive ka sa kanya. Diba, sabihin mo yung totoo na nahihirapan ng kausap ka. Pero sabihin mo na in a nice way. Hindi yung sasabihin mo ng pabulyaw. Dapat ano pa rin, sabihin mo, alam mo, mahal, huwag ka magagalit ha, kasi nahihirapan ng kausap ka. Bakit? Kasi pasigaw ka lagi makipag-usap. Parang lagi kang galit kausap. Tapos, pag may suggestion ako, pag may sinasabi ako, parang ayaw mo akong pakinggan. Gusto mo, ikaw lang lagi nasusunod. Sabihin mo lagi, ka-inspired, ginawa ko na yan eh. Di kapag kaganyan, humingi kayo ng tulong sa mas nakakatanda sa inyo. Halimbawa, sa magulang niya o sa magulang mo. Mga taong pwedeng kumausap sa kanya. Ganyan yan ka-inspired. Ka-inspired, pag ayaw talaga, laging matigas ang ulo. Tapos ang gusto pang mangyari yung mga masasama, yung mga mali pa inuutos sa akin, kapag ganyan, layuan mo na. Alam niyo mga ka-inspired, ano yan, may kanya-kanyang ano yan, dahilan para kung magpapatuloy ka pa ba, kung mananatili o mag-i-stay ka pa ba sa kanya o iiwan mo na siya, kung ipaglalaban mo pa ba, depende sa dahilan, depende sa sitwasyon. Huwag kang pala desisyon. Huwag kang magde-decide na iiwan ko na yan, matigas ang ulo. Kung pwede pa naman magbago, ngayon, kung talagang wala na, edi sige. Kaysa naman sa magtitiis ka, di ba? Pero isahin sa dahilan, di ba? Huwag mong gayahin, di ba? Huwag kang maging ganyan. Huwag maging matigas ang ulo mo upang ang isang lalaki o ang sino mang tao sa mundong ito ay malamang sa malamang ay hindi ka kailanman layuan. Sa halip, hanap-hanapin ka pa nila ka-inspired. Max-Spard lang po na maraming salamat po Max-Spard sa pagtapos po ng vlog dito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa ibang tao. At sa mga di pa po nakasubscribe, pasubscribe na po Max-Spard at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong uploads. Mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, makausap po ko tungkol sa iyong problema sa pag-ibig ay pakimess na po sa aking Facebook at po yung profile picture ko. At pakichat po ako sa messenger, ako mismo ang magre-reply sa message mo. Maraming salamat Max-Spard. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!